Isang Amerikanong mag-asawa, kasama ang kanilang anak, ay nagbakasyon sa Pilipinas. Nakaramdam sila ng matinding kaba habang sumasakay sa isang pampublikong bus sa Maynila. Sa loob ng siksikang sasakyan, biglang umiyak ng malakas ang kanilang itim na anak. Labis na nabalisa ang ama dahil sa mapanghusgang tingin ng mga tao sa paligid at sa mga sugat ng nakaraan. Sinubukan niya ang lahat upang patahanin ang kanyang anak. Sa sandaling iyon, may nagkaloob ng salita sa kanila isang magkasintahan na Pilipino na ikinagulat ng pamilyang Amerikano. Ano ba talaga ang kanilang naranasan? Ako si Nick, isang 30 taong gulang na Amerikano, at kasalukuyan akong nakatira sa Estados Unidos kasama ang aking asawa at 3 taong gulang na anak na lalaki. Nakilala ko ang aking asawa noong nagtatrabaho ako sa South Korea at kalaunan ay nagpakasal kami. Ako ay isang mamamahayag na naglalakbay sa buong mundo, bagamat ang base ko ay sa Amerika. Dahil sa aking trabaho, madalas akong lumipad sa ibang bansa at nakapunta na ako sa iba't ibang lugar tulad ng Espanya at Italia. Ang pag-aaral ng mga bagong wika at kultura sa mga bansang pinagtatrabahuhan ko ay isang malaking hamon, lalo na't may language barrier. Ngunit tuwing nagiging maayos ang komunikasyon o nakakatagpo ako ng mabubuting lokal, labis akong natutuwa sa pagdating ko sa bansang iyon. Ito ang dahilan kung bakit mahal na mahal ko ang aking trabaho. Ngunit sa totoo lang, ayoko nang bumalik sa South Korea. Doon, kami ng aking asawa na itim ay naharap sa diskriminasyon sa lahi at nagkaroon kami ng napakamasamang mga karanasan. Una akong pumunta sa South Korea 5 taon na ang nakalipas at ito ang unang beses ko sa Asia. Sa panahong iyon, ako ay sabik at kinakabahan ng sabay. Sa kabutihang palad, ang branch office doon ay may mga empleyado mula sa iba't ibang bansa. Nagtatrabaho kami gamit ang Ingles bilang pangunahing wika, kaya walang problema sa komunikasyon at natuto rin ako ng sapat na Korean para makipag-usap sa araw-araw na buhay sa loob lamang ng ilang buwan. Dahil sa pagiging multicultural ng trabaho ko, bihirang-bihira akong makaranas ng diskriminasyon. Nauna nang ipinadala ang aking asawa sa South Korea bago ako. Doon nagsimula ang aming relasyon. Hindi nagtagal ay nagsimula kaming mag-date, nagpakasal, at nagkaroon ng aming anak na lalaki. Kahit abala ang aking buhay-trabaho, ito ay puno ng kabuluhan. Namuhay ako ng ganap kasama ang pamilyang mahal ko. Maliwanag kong naaalala kung gaano kasaya ang aming pamilya noong kami ay naninirahan sa South Korea. Ang masamang karanasang iyon ay nangyari noong isang weekend nang magplano kaming lumabas. Nagplano kaming pumunta sa isang malaking parke na may malawak na damuhan. Ang parke ay sikat na puntahan ng maraming pamilya para mag-picnic at maglaro ng badminton tuwing weekend. Nakuha ko ang impormasyong ito mula sa isang kasamahan at nagdesisyon kaming pumunta kaagad mula sa aming bahay papunta sa parke. Kailangan naming sumakay ng bus sa loob ng halos 30 minuto. Nang araw na iyon, naghanda kami ng lunchbox at picnic mat at umalis kami ng maaga. Ang bus ay puno ng mga taong papunta rin sa parke. Ngunit dahil nauna kaming pumila, nakakuha kami ng upuan. Pinaupo ko ang aking anak sa aking kandungan at nag-abang na makarating sa parke. Pagkasakay namin, patuloy ang pagsakay ng mga tao hanggang sa mapuno ang bus. Ilang sandali, napansin ko ang isang matandang mag-asawa na nakatayo sa harap ng aisle, nakatingin sa amin ng matalim. Sobrang talas ng kanilang tingin kaya nagtaka ako kung may mali ba sa amin. Wala naman kaming ginagawang masama kaya hindi ko maintindihan ang dahilan. Pagkatapos, narinig kong nagbubulungan ang mag-asawa. Dahil medyo tahimik sa loob ng bus, malinaw kong narinig ang kanilang pag-uusap. Bakit may upuan ang mga itim, samantalang tayo ay wala? Ito ay Korea. Dapat may pribilehiyo ang mga Koreano. Nang marinig ko ang mga salitang ito, labis akong nagulat. Hindi ko inakala na maririnig ko ang ganoong racial slur mismo sa aking sarili. Narinig din ng aking asawa ang pag-uusap. Nalungkot siya at yumuko. Nang isipin ko na baka pareho ang iniisip ng mga tao sa paligid namin, labis akong naligalig. Pagkatapos, nagsimulang umiyak ang aming anak dahil sa sikip at masikip na hangin sa bus. Nag-alala ako na baka umiyak siya ng malakas at lalo akong natakot na baka kami ay mapagalitan muli tulad ng ginawa ng matandang mag-asawa. Paano ba kayo magturo? Iyan ang dahilan kung bakit umiiyak ng ganyan ang bata. Siguro dahil itim ang mga magulang. Ginawa namin ang lahat para mapatahan ang bata at sa huli ay tumahimik siya at nakatulog. Ngunit pagkatapos,
narinig ko muli ang matandang mag-asawa na nagsasabi, bumaba na sana sila ng mabilis para hindi namin kailangan sumakay sa iisang bus kasama ang mga itim. Nakakainis talaga. Ang unang karanasang ito ng racism sa South Korea ay labis na nagpabigla sa akin. Marahil inakala nilang hindi namin naiintindihan ang Korean kaya nagsalita sila ng walang pagpipigil. Ngunit kahit hindi namin naiintindihan, wala silang karapatang saktan ang iba sa pamamagitan ng salita. Sa katunayan, naiintindihan namin ang Korean at ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa aming puso. Kahit sa Estados Unidos ay nakaranas ako ng racism, ngunit hindi ito kailanman naging isang bagay na masasanay ako. Ang bawat pangyayari ng racism ay parang isang bagong sugat. Ang biyahe sa parke ng araw na iyon ay nawalan ng kabuluhan. Para sa aming anak, pinilit naming maging masaya kami ng aking asawa, ngunit ang karanasang ito ng harapang racism ay lubhang naiiba sa karanasan namin sa trabaho at labis na nagpaguho sa aming kalooban. Ang ganitong karanasan ay nangyari pa ng ilang beses pagkatapos. Halimbawa, isang araw, nagpunta kami sa isang department store malapit sa aming bahay at pumasok kami sa isang tindahan ng damit. Habang pumipili kami ng damit, narinig ko ang isang lalaki at babae na nasa mga 30 taong gulang na nakaturo sa amin at nagbubulong, "Talaga bang bibili dito ang mga itim? Hindi naman bagay sa kanila ang suotin niyan." Nang marinig namin ang mga salitang ito, kami ay natigilan. Sa huli, umalis kami sa tindahan nang walang binibili. Mula noon, iniiwasan na namin ang pamimili sa mga tindahan at naglipat na kami sa online shopping kahit papaano ay hindi na namin kailangang harapin ang mga kritisismo ng harapan. Ang paninirahan sa South Korea, bagamat bihirang-bihira kaming direktang inaatake, madalas kaming makarinig ng mga bulong ng racism na sapat ang layo para marinig namin. Ang trabahong ito ay nagpamulat sa akin sa sakit na dinadala pa rin ng mga itim sa mga bansang Asyano at ayoko nang bumalik sa South Korea. Hindi na nag-isip ang aming pamilya na maglakbay pa sa Asya, ngunit isang nakakagulat na pagkakataon ang dumating. Nagkaroon kami ng pagkakataong magbakasyon sa Pilipinas. Ang aming boss pala ay nanalo ng lottery at nakakuha ng plane ticket papuntang Pilipinas. Ngunit dahil may mahalaga siyang kailangan gawin, ibinigay niya ito sa amin. Nang matanggap namin ang alok na ito, matagal kaming nag-alinlangan, lalo na't naalala namin ang masamang karanasan sa South Korea. Ang aming pag-aalala tungkol sa paglalakbay sa Asya ay hindi nawala. Ang mga pangyayari sa bus at sa tindahan ng damit kung saan kami ay tinrato ng hindi maganda dahil lamang sa kulay ng aming balat ay mahirap kalimutan. Ngunit hinikayat kami ng aming boss, iba ang South Korea sa Pilipinas. Noong pumunta ako, napakaganda ng Pilipinas. Sa kabila nito, nag-alala pa rin ako dahil puti ang aking boss, paanong magiging pareho ang kanyang karanasan sa amin. Sa panahong iyon, ang South Korea at Pilipinas ay tila parehong bansa sa aking paningin. Ngunit nagpumilit ang boss ko na siguradong magugustuhan ninyo ang Pilipinas. Sa huli, pinakinggan namin siya at nagdesisyon kaming dalhin ang aming pamilya sa Pilipinas. Nang umuwi ako at sinabi ko ito sa aking asawa, nag-alinlangan din siya sa simula, ngunit nang makita niyang rekomendasyon ito ng boss, pumayag din siya. Pagkatapos noon, nagsimula kaming maghanda para sa biyahe sa Pilipinas, nag-aral ng simpleng Tagalog at naghanap ng mga magagandang lugar na puntahan. Gayunpaman, bago kami umalis, ang aming puso ay puno pa rin ng kaba. Ngunit nang dumating kami sa Pilipinas, ang mga pag-aalala na iyon ay naging mga overthinking lamang. Sa unang araw namin sa Pilipinas, nagdesisyon kaming dalhin ang aming anak na mahilig sa hayop sa Manila Zoo dahil narinig namin na mayroong maraming kakaibang hayop doon. Ngunit mula sa hotel namin papunta sa zoo, kailangan naming sumakay ng bus. Muling bumalik sa isip ko ang karanasan sa bus sa South Korea. Ang takot at pag-aalala na baka kami ay diskriminahan dahil sa kulay ng aming balat ay nagbalik. Ngunit kahit ganun, para sa aming anak na mahal ang mga hayop, nagdesisyon kaming sumakay sa bus. Nang sumakay kami, agad kaming nagkaroon ng maliit na problema. Hindi kami pamilyar sa sistema kung paano magbayad ng fare, kung kailangan ba ng eksaktong sukli o sa konduktor kami magbabayad. May iba pang pasahero sa labas na naghihintay sumakay, kaya lalo kaming nataranta. Natakot ako na baka kami ay mapagalitan dahil sa aming kabagalan. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Isang Pilipinong lalaki na nasa likod namin ang magalang na nagsabi sa amin kung magkano ang kailangang bayaran. Dahil sa tulong niya,
naging maayos ang aming pagsakay. Nagpasalamat ako sa kanya sa simpleng Tagalog na natutunan ko. Salamat po. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na mayroon pa ring mabubuting tao at gumaan ang aking pakiramdam. Ngunit nang makasakay kami, isa pang hamon ang naghihintay. Nang araw na iyon, ang bus ay puno ng tao. Nakatayo lamang kami, nakakapit sa rail sa buong biyahe. Sa loob ng bus na umaalog, mahigpit kong niyakap ang aking anak. Nag-aalala na baka siya ay mag-umpisang umiyak sa siksikan at masikip na espasyo. At iyon nga ang nangyari. Ilang sandali, nagsimulang umiyak ang aking anak. Ang iyak ng bata ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bus na nagdulot sa amin ng matinding pag-aalala at pagkabalisa. Pakiramdam namin ay nakakaabala kami sa ibang pasahero. Dahil sa walang tigil na pag-iyak ng aming anak, seryoso na naming pinag-iisipan kung bababa na lang ba kami sa susunod na stop. Ngunit sa sandaling iyon, isang batang Pilipinong magkasintahan ang lumapit sa amin at nagsabi, "Kung hindi po kayo nababahala, dito po kayo umupo." Tumayo sila at ibinigay sa amin ang kanilang upuan. Nagulat at labis kaming nagpasalamat sa kanilang kabaitan at tinanggap namin ang upuan. Ang magkasintahan ay nagpakita rin ng interes sa aming anak. Ang cute niya. Ilang taon na po siya? Tanong nila sa Ingles. Nakipag-usap kami sa kanila sa loob ng ilang sandali at hindi namin namalayan na tumigil na pala sa pag-iyak ang aming anak. Dahil sa karanasang ito, labis kaming naantig sa kabaitan at kaligayahan ng mga Pilipino. Mula sa taong nagturo sa amin ng tamang pagbabayad ng fare ng bus hanggang sa magkasintahang nagbigay ng upuan at ang ibang pasahero na walang sinabing reklamo. Nang umiyak ang aming anak, ang lahat ng kanilang ginawa ay nag-iwan ng malalim na tatak sa aming puso. Nang bumaba kami ng bus, kumaway pa ang magkasintahan sa aming anak at masaya namang kumaway pabalik ang bata. Noong una, nag-alala kaming makakagulo kami sa iba, ngunit ang katotohanan ay taliwas dito. Mula noon, naramdaman namin ng aking asawa ang init ng mga Pilipino at naintindihan namin na sa mga bansang Asyano, ang Pilipinas ay isang bansa na may pambihirang hospitality. Sa aming paglalakbay sa Pilipinas pagkatapos nito, palagi naming nararamdaman ang mainit na pagtanggap ng mga lokal sa iba't ibang lugar. Halimbawa, minsan, kumakain kami sa isang karinderya at hindi sinasadyang natapon ng aming anak ang tubig sa mesa. Habang nagmamadali kaming punasan ito, isang Pilipino na nakaupo sa katabing mesa ang nagmamadaling tumulong sa pagpupunas. Ang gawaing ito na puno ng pakikipagkapwa ay labis na nagpa-impresyon sa amin at taos-puso kaming nagpapasalamat sa kultura ng bayanihan na ito na walang racial prejudice. Sinabi pa namin ng aking asawa na kung nangyari ito sa South Korea, malamang ay napagalitan na kami muli. Sa isa pang pagkakataon, habang nasa isang tindahan ng souvenir, hindi ko sinasadyang nakalimutan ang aking smartphone sa shelf. Habang papaalis na ako sa tindahan, isang Pilipinang babae ang nakapansin at nagmamadaling isinauli sa akin ang telepono. Ang karanasang ito ay isa pang pagkakataon para maramdaman namin ang kabutihan ng mga Pilipino. Malaki ang pagkakaiba nito sa Estados Unidos, kung saan kapag may nawawala, kadalasan ay pinapabayaan na lamang o, sa mas masamang kaso, kinukuha ng iba nang walang intensyon na hanapin ang may-ari. Ngunit sa Pilipinas, pakiramdam ko ay maraming tao ang gagawa ng tama nang walang pag-aalinlangan. Ang gawaing ito ng pagtulong sa iba, nang walang kapalit, ay labis na nagpa-impresyon sa akin sa karakter ng mga Pilipino. Nagkaroon din kami ng pagkakataong bisitahin ang Intramuros at ang simbahan ng San Agustin sa Maynila. Ang kagandahan at matinding alindog nito ay nag-iwan ng iba pang impresyon sa aking puso. Ang mga masisiglang district, ang magagandang arkitektura ng Pilipinas, at ang maraming tao ay nagbigay sa akin ng inspirasyon at kagalakan. Ang panahong ginugol namin doon ay nagparamdam sa akin ng cultural fusion kung saan nagtatagpo ang tradisyon at modernidad na naging isang hindi malilimutang alaala. Ang mga kayamanan sa loob ng San Agustin Church ay kamangha-mangha. Ang solemnidad ng Intramuros at ang katahimikan sa gilid ng Ilog Pasig. Ang iba't ibang tanawin na ito ay nagpakita sa akin ng isa pang bahagi ng kasaysayan ng Maynila, lalo na ang sagradong kapaligiran sa simbahan ng San Agustin na tila nag-iimbita sa manlalakbay na lampasan ang panahon. Ang espiritual na lalim nito ay nag-iwan ng malalim na tatak sa aking puso. Doon, nakita namin ang maraming tradisyonal na sining at pagkaing Pilipino at tunay naming naramdaman ang yaman ng kulturang Pilipino. Bukod pa rito, ang paglalakad sa gilid ng Ilog Pasig
Habang pinapanood ang tanawin kasama ang mga modernong matataas na gusali sa likuran, ay nagpa-impresyon sa akin sa pinaghalong kagandahan ng luma at bago ng Maynila. Ang paglalakad sa mga kalye ng lungsod ay parang isang paglalakbay upang tunay na tuklasin ang lalim ng kulturang Pilipino. Ang paglilibot sa mga simbahan, pagbisita sa mga tradisyonal na tindahan at stall ay nagpalubog sa amin sa kakaibang atmosfera kung saan nagtatagpo ang kasaysayan at modernong kultura ng Pilipinas. Ang mga kaakit-akit na tanawin ay labis na nagpa-impresyon sa akin, lalo na ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na nagparamdam sa amin ng mainit na hospitality at ang pagiging bukas ng mga Pilipino sa pagtanggap ng mga bisita. Ang biyahe na ito sa Pilipinas ay isang mahalagang pagkakataon para sa aming pamilya upang maramdaman ang init at kabutihan ng mga lokal. Napagtanto namin na ang mga Pilipino ay tumatrato sa lahat ng may galang, anuman ang kulay ng balat. Buong puso naming iginagalang ang pananaw na iyon. Ang aking asawa at ako ay nagkaroon ng malalim na pagmamahal sa mga Pilipino mula sa karanasang ito. Sa katunayan, pag-uwi pa lamang ng aking asawa, ay nagsimula na siyang magplano para sa susunod na biyahe sa Pilipinas. Labis kaming nagpapasalamat na walang diskriminasyon o kritisismo dito tulad ng naranasan namin sa South Korea. Noong una, mayroon kaming stereotype tungkol sa mga bansa sa Asia at nag-alala kaming baka may racism din sa Pilipinas. Ngunit ang biyaheng ito ay ganap na nagwasak sa pagtatangi na iyon. Nagpapasalamat kami sa aming boss sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong maglakbay. Ang kanyang hula na, "Siguradong magugustuhan ninyo ang Pilipinas," ay nakakagulat na tumpak. Nang ibinalita namin sa kanya ang aming kahanga-hangang karanasan, ngumiti siya ng may kasiyahan at nagdesisyon kaming mamuhay tulad ng mga Pilipino, maging mabait sa lahat ng walang prejudice. Labis kaming nagpapasalamat sa pagkakatagpo ng mga Pilipinong nagbigay ng ganitong kagandang epekto sa amin.